violence na si Cora. Kapit-bahay, Christine, pwede? Yung nakikita mo na nagbubugbugan at lahat, nagkakagisan ng mga plato and everything, pwede bang tumakbo sa barangay para makakuha ng protection order para sa kanyang kapitbahay or wala siyang personality? Actually, Georgie, sa ilang provision, meron dong provision ng RA 9262 na nagdedeklara na ito ay isang public crime. So, kung sino man na kahit kapitbahay man yan, sabi mo nga, kung sino mang katrabaho yan, basta meron siyang personal knowledge of the situation, yung violence kay Cora, maaaring siyang pumunta sa barangay at sa husgado at idulog para makakuha ng tamang proteksyon si Cora. This is a common question that often is raised every time meron ng itong PO, kung ano man yung hinihingi ng isang woman who has been battered, ano? Yun daw bang pag-a-apply ng protection order, kaakibat daw ba niyan automatically isang criminal charge? Or pwede daw ba na mag-file lang ng protection, mag-seek ng protection order, pero hindi naman talaga itutuloy ang pag-file ng criminal charges? Johnny, sa puntong yan, magkaiba ang rule, no? Pag yung protection order, hindi kaakibat nun ang criminal charge. So, independent ito. It's an independent action by itself, an application for a protective order. On the other hand, if it is a criminal charge na kanyang inihain sa Office of the City Prosecutor, in her case, sa Pasig, with the criminal charge comes the automatic application for a protection order. Ayun. So, ang protection orders ba ay meron bang validity period? I know we discussed this last Monday, pero baka naman may mga viewers tayo today na hindi nanood ng Monday. Mari ba natin ulitin kung meron ng validity period? Oo, Georgie, depende sa klase ng protection order. So, yung tinatawag natin na barangay protection order, meron lamang siyang 15 days effectivity. Tapos, yung tinatawag naman natin na temporary protection order, 30 days yun simula ng ibinigay o inisyu ng korte. Pero yun ay renewable or extendable tuwing naglalapse ang 30 days hanggat hindi inilalabas ang permanent protection order. Ang permanent protection order by itself, by its word, is permanent until and unless na mag-apply ulit or i-invoke ulit sa sitwasyon natin ni Cora na hindi niya na kailangan ito at ang husgado ay kailangan i-approve ang pag-revoke sa isang permanent protection order. Okay, last question na lang ito for the day, Christine. Pag may nakuha na daw na isang protection order, paano daw ba ito ma-enforce? Ito ba enforceable lamang? Kunwari, dumulog sa korte sa Pasig, tapos nakakuha ng protection order. Ang ibig sabihin, let's say Cora transfers, for example, to Bulacan, no? Medyo magpapakalayo-layo talaga siya. Ang ibig sabihin ng protection order may only be enforced kapag siya'y naninirahan lang sa Pasig at kapag nasa Bulacan, mag-a-apply na naman siya ng panibago sa Bulacan. Actually, kahit yung barangay protection order lamang, ang iuutos kasi nun is bawal ang kanyang asawa na lapitan siya o i-contact siya, puntahan siya sa tinitirahan o sa kanyang place of employment kung saan siya nagtatrabaho at ang mga lugar na kanyang pinaglalagian. So, dahil sa ganong wordings ng karaniwan ng kahit isang barangay protection order, bawal pa rin siyang lapitan ng kanyang asawa kahit lumipat siya ng tirahan. However, mas klaro ang batas pagdating sa temporary protection order at saka sa permanent protection order. Nilalahad talaga na ito ay enforceable anywhere within the Philippines. So, mas klaro ang batas na sa buong Pilipinas, protektado ka ng isang protection order na manggagaling sa husgado. Ay, hallelujah talaga itong batas na to. Ang laking tulong sa mga kababaihan. Salamat muli sa iyo, Christine, for helping us out with our problem situation today. And I will be seeing you again tomorrow for another batch of questions. Thank you. Thank you. And once again, friends, we would like to thank everyone for joining us today. Sana po may natutunan kayong bago patungkol sa ating batas para sa araw na ito. Until tomorrow then, for your legal forum, I'm Attorney Georgie Alonso.